Praise the Lord. Yung topic po natin ay pag-usapan po natin this morning, the favorable year of the Lord. At yun po ay ayon po doon sa salita ng ating Panginoong Diyos na ating pong binasa. At kung titingnan po natin mga kapatid, itong sa Amplified Version, ang ginamit po niya dito ay, sabi nga pong ganyan, ay to proclaim the favorable year of the Lord. Alam po ninyo, tuwing papasok po yung sinasabing bagong taon, marami pong iba't ibang mga paniniwala na makikita po natin, lalo na po sa mga Chinese po, no? Last year, 2025, year of the, ano daw po yun? May nakakaalam? Zodiac sign, year of the, ano? Hindi, ngayon po yun. Ngayon yun. Year of the snake. Okay, year of the snake. Tapos, itong 2026, year of the fire horse, no? Or year of the horse. So, yun po ay ayon po sa kanilang paniniwala at bawat taon na pumapasok, meron silang paniniwalang ganito na ibinabase po nila doon sa mga hayop. Ngayon, kung papansinin po natin, sa Biblia, kapag ikaw ay naging Kristiyano na, iba ang proclamation po dito At makikita po natin dito, like for example, ito pong binasa natin, doon sa text natin pong binasa, ito po yung sinabi po, the year of the Lord's favor. So, kaya kung makikita natin dito, ito daw po ay taon ng ating sa ibang translation, acceptable year of the Lord, o katanggap-tanggap, o kaya naman daw po, ito yung biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, kung papansinin po natin yung Word of God, dapat maintindihan po natin ito Kasi kung makikita po natin, iniisip natin, bawat taon, para bagang nangangamba tayo, ano ba yung mangyayari sa taong ito. Pero pinakamahalaga po sa buhay natin, maintindihan natin na maunawaan natin at makamtan natin yung favor ng ating Panginoon. Ang tanong, sino sa atin sa umagang ito nais niya na makamtan yung favor ni God? Okay, praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Now, dito po sa Biblia ay mapapansin po natin dito yung sinabi po ni Jesus Christ. Unang-una, the favorable year is declared by Jesus. So walang iba po nagdeklara niyan kundi ang ating Panginoon. At alam ba ninyo, sabi nga po sa salita ng ating Panginoong Diyos, ito po ay nangyari po nung kanyang kapanahunan. Ang sabi po sa Bible, si Jesus, pumasok po siya sa sinagoga, ay templo ng Panginoon, doon po dinadaos yung worship, pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Nung pumasok po siya sa sinagoga, sabi po sa Biblia, ito po yung nangyari po sa Nazareth, ay dito po, inabot sa kanya yung libro, at pagkatapos po ay binasa niya ang librong ito, Book of Isaiah. At doon sa Book of Isaiah, ito po yung confirmation po sa Word of God from the Old Testament. Sabi ganyan, ito yung kanyang binasa. Kasi wala pa naman yung Testament noon Kaya po, nung binabot sa kanyang librong ito, binasa niya mga salitang ito. Sabi niya ganyan, ay ito po, the Spirit of the Lord, God is upon me, because the Lord has anointed and commissioned me to bring good news to the humble and afflicted. At ang sabi niya ganyan, He has sent me to bind up the wounds of the brokenhearted, to proclaim release from confinement and condemnation to the physical and spiritual captives, and freedom to prisoners, to proclaim the favorable year of the Lord, and the day of vengeance and retribution of our God, to comfort all who mourn. Ngayon, kung mapapansin po natin itong salita ng ating Panginoong Diyos, kung makikita po natin ito po ay mismong galing po sa bibig ni Jesucristo. At kung mapapansin ito isang uri po ng declaration po na kung saan yung binasa niya, ito po ay pagdedeklara na ito'y nangyari sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At kung mapapansin po natin dito ay kanyang ipinapaunawa o pinababatid po doon sa mga taong tagapakinig niya na kung saan sinasabi niya sa pamamagitan po ng salitang ito na ito daw po ay hindi galing mismo sa tao,
kundi ito isang deklarasyon na galing po sa ating Panginoong Diyos. Kasi kung papansinin ninyo, yung title ni Jesus Christ ay talaga namang maliwanag doon pang manahayag na di ba? Sabi nga po sa Bible, siya yung Messiah, di ba? The Son of God, the Son of the Most High God. Tapos, He is the Anointed One, He is the Messenger, He is the Messiah, di ba? Maraming title po na binibigay sa Kanya. Kaya, nung idineklara niya ito, hindi ito galing sa kaisipan ng maraming mga tao, kundi ito pagdideklara po mismo ng ating Panginoong Diyos. Kasi siya mismo, sa bibig niya mismo, nang galing ito. Kasi yung word na the Spirit of the Lord is upon me. At sabi niya, He has anointed me. Doon pa lamang makikita natin yung deity po ni Jesus Christ, yung kanyang pagka-Diyos. At kung mapapansin natin dito, sabi nga po yung declaration na ito, ay mapapansin natin, ano ba ang ibig sabihin nito, yung word na the favorable year of the Lord. Kasi the meaning of the favorable year of the Lord, ipinapakita po yun ang salita ng Diyos ay ganito po. The favorable year, hindi naman ito yung literal na year. No? It is about God's grace, mercy, and redemptive work through Jesus Christ. So, sa madaling sabi, dito po ipinapahayag ng Panginoong Kristo doon po sa Luke chapter 4 verse 19, unang-una yung tungkol sa mission na gaganapin po ng ating Kristo. At yung sinasabing redemptive works, yung dahilan kung bakit naparito siya at ipinakita doon yung pagtutubos na gagawin niya sa sangkatauhan dahil sa kasalanan na kanilang nagawa. Kasi kung hindi po mapagbabayaran ng lahat ng ito, sabi nga po ganyan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga po naparito ni Jesus Christ para tubusin ang tao sa kanilang mga kasalanan. At ito yung sinasabing redemptive works through Jesus Christ. At ito ay nangyari sa pamamagitan daw po ng kahabagan o biyaya ng ating Panginoong Diyos. Now, ano ba ang nakapaloob po dito sa sinasabing favorable year of the Lord? Alam po niyo kung titingnan po natin, unang-una, tinawag yan na year of grace Kapag research po niya, lalabas talaga the year of grace. Pero katulad ng sinasabi ko po sa inyo, katulad ng sinasabi po ng Biblia, alam naman po natin yung biyaya ng Panginoong Diyos, di ba? Ibig sabihin, ito yung unmerited favor. Okay, hindi tayo marapat na tumanggap ng pabor ng Panginoong Diyos, pero it is a gift from God. Ito ay kaloob ng Panginoong Diyos sa sangkatauhan. At dito po sa grace ng ating Panginoon, ipinapakita dyan mga kapatid ko, yung kanyang kabutihan, yung kanyang biyaya, na ito ay kanyang ibinuhos sa kanyang mga anak. At hindi lamang po sa kanyang mga anak sa sangkatauhan. At ito po ay patuloy na dumadaloy sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ng kahabagan, at yung sinasabing covenant faithfulness. Kasi merong tipang binitawan po ang ating Panginoong Diyos. Kaya yung tipan na yun, isinakatuparan ngayon ng ating Panginoong Kristo nung diniklara niya ang mga salita po ito. Kaya nga po, maliwanag yung sinasabi niya ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po, itong grace na ating Panginoon, it is a gift from God. Ito ay kaloob sa atin ng Panginoon. Hindi po pinapakita dito na dahil may ipinakitang maganda ang tao, okay, na marapat lamang siyang gantimpalaan. Kundi ito ay isang divine act of God, isang banal na pag-akto ng ating Panginoon upang maranasan ng mga tao ang kanyang biyaya o kaya naman daw po ay kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Na kung saan, ito daw po ay patuloy daw pong dadanoy daw po yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kahabagan, at ang kanyang katapatan po sa buhay ng mga tao. Ngayon po, makikita din po natin dito, hindi lamang po ito taon ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, kundi ipinapakita dito, it is a year of freedom. Okay? Year of freedom, ibig sabihin daw pong yan, kundi yan ay pinapakita dito yung sinasabing mission ng ating Panginoong Diyos na gagawin po niya sa sangkatauhan.
Alam po ninyo, kapag tingnan po natin ito, sabi nga po ganyan ang salita ng Panginoong Diyos, this favorable year of the Lord, sabi nga po, it includes, unang-unang, good news to the poor. Pagbibigay po ng mabuting balita, na magandang balita po, doon po sa mga dukha. Hindi naman sinasabing ito'y para lamang po sa mga may hirap, kundi yung mga dukha daw po sa Espiritu. At sabi nga po ganyan, kailangan makarinig po sila ng sinasabi daw po mabuting balita. At ito'y patungkol po sa kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Kasi po, kung titingnan natin, yung mga panahon pong yun, yung mga tao nabubuhay po sa kawalang pag-asa. At kailangan makarinig sila ng pag-asa sa mga panahon pong yaon. Kaya po, sinabi nga po, good news to the poor, nagdala siya ng mabuting balita para po sa mga dukha, freedom from the captives. Ibig po sabihin dito, upang sila daw po ay magkaroon ng kalayaan mula sa kasalanan at kung ano man daw po ang tumatanikala po sa kanila. Kasi ang tao, pag wala kay Kristo, marami pong tumatanikala sa kanyang buhay. Di ba? Yung iba, bondage sila ng sin, ng kasalanan. Kaya diya, kapag ikaw ay bondage ng kasalanan, kahit anong habang ang gawin mo, hindi ka talaga mapapabuti. Kung gagawa ka man ng kabutihan, mga kapatid ko, pakitang tao lamang yun. Pero kailanman, hindi ito makapagpapalinis ng iyong sala. Di ba? Hindi namang bondage po ng kasalanan, kaya nga po, makikita natin, kahit anong gawin nating hakbangin sa buhay na ito, sabi nga po ganyan, hindi tayo mapapalaya doon sa sinasabing dahil tayo po ay talikala o gapos tayo ng kasalanan. Walang sino bang tao na pwede magpalaya, okay, doon sa kanyang kasalanan kanyang nagawa. At kung sabi nga po ganyan, sa bawat bahagi ng ating buhay, sabi nga po, dumadaloy po yan, mga kapatid ko. At walang pwedeng umabot yan sa katawan ng isang tao, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Walang pwedeng magpalaya po sa atin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Saan man umabot sa bawat bahagi ng ating katawan ng kasalanan, sa ating isip, sa ating mata, sa ating tenga, sa ating bibig, sa ating mga kamay, okay, sa ating mga paa, bawat bahagi na dampian ng kasalanan, walang pwede pong sabihin natin magpalaya sa Kanya. At yan ay pwedeng magpalaya lamang sa Kanya kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya saan man umabot sa bawat bahagi ng ating katawan, tanging si Jesus lamang po ang pwedeng magpalaya sa atin dito. At gayon din po naman, marami pa pong kasalanan na nagagawa po sa buhay ng maraming tao, di ba? Bondage siya. Bondage ng vices, di ba? Bondage po siya ng paninigarilyo, okay? Smoking, gambling, ano pa ba, di ba? Marami pag-iinom ng alak, di ba? At nangyayari po yan sa buhay. Hindi lamang po yan, bondage siya ng iba't ibang uri ng ugali na kung saan hindi kaaya-aya po sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman, mapapansin natin dito, di ba? Meron kasalanan, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. At tayo, di ba, taon-taon, ginagawa naman natin ito. Ewan ko kung biktima kayo nito Tuwing papasok ang bagong taon, meron tayong New Year's resolution na ako ay magbabago na. Ako ay hindi na ako gagawa ng ganito. Pero wala tayong kapangyarihan na baguhin ang ating mga sarili. Okay, minsan, isang araw nga lang, pagkatapos ng araw, eto na. Balik na naman tayo sa dati. Di ba? Hindi tumatagal. Minsan, matagal na yata yung isang linggo. Pero bumabalik pa rin po sa dati. Kasi wala naman tayong kapangyarihan palayain ang ating mga sarili. Amen? Mula sa kasalanan at anumang tumatalikala po sa atin. At sabi nga po ganyan, ang katotohanan nito, bondage tayo ni Satan. Tanggapin man natin ito o hindi, masakit na sabihin ng mga salitang ito, pinagsamantalahan ka ng diablo. Nagpaalipin tayo sa Kanya, kaya tayo talikala. Then recovery of the sight to the blind. Dito pinapagitan ng Panginoong Diyos yung kanyang patuloy na pagbibigay po ng kagalingan. It talks about spiritual and physical healing. Alam po ninyo, talagang ipinapakita dito ng ating Panginoong Diyos. Walang pwedeng magbigay ng tunay na kagalingan sa buhay ng isang tao, kundi ang ating Panginoong Diyos. O yung iba,
tao pwede lang abutin yung ating physical body para ikaw ay gamutin at gumaling. Ginagawa yan ng iba. Di ba? Ng mga espiritista. Di ba? Ng mga albularyo. Di ba? Mga faith healer. At minsan ng mga doktor. Pero kailanman ay hindi nila kayang pagalingin ang ating espiritu. Amen? Ano bang kasakitan na dumako po sa ating espiritu, hindi pwedeng gamutin yan. Pero si Jesus Christ, yung healing niya, hindi lamang sa physical, kundi maging sa spiritual. At yan po ay diniklara ng salita ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po naman, sabi ka dyan, freedom for the oppressed. Kung ano man yung sinasabing pasanin, kabigatan, na kung saan ay nararanasan daw po ng maraming mga tao, ay binibigyan sila ng tunay na kalayaan. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, mapapansin niyo, di ba, doon sa Matthew chapter 11 verse 28, magsilapit kayong lahat ng mga nagbibigatan lupa. May mga pasanin sa buhay na ito at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At yan po ang pinapakita po ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung mapapansin natin, sabi nga po ganyan, ang lahat ng ito, itong good news to the poor, freedom for the captives, recovery of the sight to the blind, freedom for the oppressed. Nakapaloob po dyan mga kapatid yung missing Jesus Christ. Salvation, sunod nga po, kung naalala ninyo. Hello, church. Healing and deliverance. No? Kaya dyan, makikita natin, di ba, salvation, preaching the good news. Tapos, healing, di ba? Pagkatapos, and deliverance. Kaya yun ang sinasabing po dito, yun ang, dun po nakapaloob dito, yung sinasabing favorable year of the Lord. Hindi lamang ipinapakita dyan yung mission ng Panginoong Diyos, kundi ipinapakita dyan yung redemptive word of Christ. Na kapag ang tao daw po ay sabi nga pong ganyan, ay tinanggap niya si Kristo Jesus as His Lord and Savior, ang mangyayari po sa Kanya, magkakaroon talaga siya ng tunay at mararanasan niya ang kaligtasan mula sa Panginoon, mararanasan din po niya ang kagalingan, at gayon din po naman ang tunay na pagpapalaya. Now, sabi rin pong gano'n ang salita ng ating Panginoon, it is a year that sustained us. Ibig sabihin, ipinapakita rin dito ang pagkagustos na gagawin po ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga pong ganyan, kapag ikaw ay dumating sa punto na ikaw ay nanghihina, sabi po ng salita ng Diyos, yung favor na ito, mararanasan mo sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng kalakasan. Kapag may mga pintuang nakasara sa iyo, yung favor ng Panginoon, sa pamamagitan ng favor ng Panginoon, bubuksan niya, magbubukas siya ng mga panibagong pintuan para po sa iyo. Sabi nga po, kung may mga pangyayari sa buhay mo, may mga bagay kang hindi maintindihan, maunawaan sa takbo ng iyong buhay, ang Diyos mismo, yung pamamagitan ng kanyang favor, papatnubayan kanya. Kaya yun po ang pinapakita dito ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, tayo as a Christian, minsan di ba, hinawit nyo kanina yan, kapag nangihina ka, di ba, bibigyan kanyang panibagong lakas, katulad ng lakas ng agila. Lalakad kang lalakad, tatakbo ng tatakbo, okay, pero hindi ka manghihina. Pero ito para doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Okay? At yun po, pinapakita po ng salita na hindi po yung napapansin, minsan may mga pinto nagsasara po sa ating buhay. Diba? Pero mapapansin natin, may mga panibagong pinto ang binubukas sa atin ng ating Panginoong Diyos. At ang tawag namin dito ay door of opportunity. Isang pagkakataon na binubukas sa atin ang Panginoon kasi ang Diyos merong faithful, merong tapat na pakikipagtipan na binigay sa iyo ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, doon po sa mga tao na kung saan daw po ay nagtitiwala sa Panginoon, sinabi po yan sa Biblia, Panaghoy chapter 3, Lamentation chapter 3, verse 22 to 23, sabi nga po ganyan, pag-ibig mo, Yahweh, hindi nagmamaliw, kailanman, sabi nga, at kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo ay napakadakila. So bawat araw po yan, nandun ang pagtutustos ng Panginoong Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan.
At ang Panginoong Diyos, tapat siya sa kanyang mga sinabi, lalong-lalo na itong salitang ito, binigkas ng salita ng Panginoong Diyos, ang kanyang pag-ibig sa iyo, kailanman ay hindi kukupas, kailanman ay hindi mawawala, ang kahabagan ng ating Panginoong Diyos, sabi nga po, ano sabi sa Biblia? Hindi mo, walang kapantay ang lahat ng ito. At ito'y mararanasan mo, sabi niya, bawat umaga. At ang sabi ko, katapatan mo ay napakadakila. Yan po ang pinangako sa atin ng Panginoon. At gayon din po naman, ipinakita din dyan ang salita ng ating Panginoong Diyos, itong favorable year of the Lord, it will be seen even the times of difficulties. Di ba? Hindi maiwasan, dumadaan tayo sa mabigat na pagsubok sa buhay. Okay? Pero wag mo natin katakutan ito. Wag mo tayong matakot, mga kapatid. Okay? Sapagat ang Diyos po ay may mga kapahayagan na binigay po sa atin. Like example, Psalm 34 verse 17. Sabi po ng Biblia, the righteous cry out. Okay? Ano sabi po? And the Lord hears. Kaya kapag tayo po ay namamalig po sa Panginoon, di ba? Hindi pwedeng ang Diyos hindi nakikinig sa atin. Kapag namanhikan ka sa Panginoon, ang pagdinig ng ating Panginoong Diyos ay Kanyang itinutuon po sa atin. At hindi lamang po nakikinig ang Diyos sa ating mga daing. Ang sabi sa Biblia, and deliver them out of all their troubles. Everybody say all. Okay, nyo all. Pero pa paghihigit doon. Lahat. Kung ano man ang dumating sa buhay mo, okay, the troubles, kaguluhan, o gumugulo sa buhay mo, palalayain ka ng ating Panginoon. Walang pwedeng makapagbigay sa atin yan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Na kaya nga po, sabi ganyan, kahit na ang mga mananampalataya dumadaan po sa mahigpit na pagsubok sa buhay nito, hindi pwedeng ang Diyos ay hindi tutugon sa atin. Amen? Again, at gayon din po naman, sinabi po sa Psalm 65 verse 5. Ito pong sinabi po ng sumulat ito, O Diyos na aming tagapagligtas, sabi niya, tinutugon ninyo ang aming mga dalangin sa pamamagitan ng inyong kamanghamanghang pagliligtas sa amin. Paano tumutugon si Lord? Hindi abot ng ating isipan. Maaaring iniisip natin, ganito ang gagawin ni Lord. Pero kailanman, kuminsan hindi sumasagi sa isipan natin ito. At yung gagawin niya, sabi nga pong ganyan, ay kamangha-mangha. Kaya nga minsan nagugulat tayo, di ba? Ang sagot ni Lord, iba doon sa gusto nating mangyari. Doon sa gusto nating mangyari, hinigitan pa ito ng Panginoong Diyos. The best yung kanyang answer sa bawat pinagdadaanan po natin sa ating buhay. Amen? Okay? Sabi, kamanghamanghang pagliligtas sa amin. Okay? Kaya nga dito po sa kamanghamanghang ito nakapaloob dyan yung signs, wonders, and miracle. Pag ang Diyos ay tumugon po sa atin. Kaya nga sabi nga po sa Biblia, ang kailangan lamang po ng mga anak ng Diyos, kailangan magtiwala lang tayo kay Yahweh. Di ba? Buong puso at lubusan. Di ba? Sabi nga po ganyan, walang imposible sa Panginoong Diyos. All things are possible. Kanino daw po? Kay Lord. Di ba? And all things are possible for those who trust in Him. Kung nagtitiwala ka sa Kanya, walang imposible po. Okay? Walang imposible. Bagamat imposible, sabi nga po sa Biblia, dahil ikaw ay nagtiwala at ang iyong pinagkakatiwalaan ay walang imposible sa Kanya, ang lahat ay mangyayari kahit na imposible. Amen? Okay, praise the Lord. Kaya po yung sinasabi sa Bible, no? Kayo ang pag-asa ng tao sa lahat ng lupain at maging ang manlalayag sa malawak na dagat. Pero pinakita niyan, walang ibang tagapagligtas, walang ibang tumutugon po sa bawat kahilingan ng bawat isa, kundi ang ating Panginoong Diyos. At ang kanyang sagot, sabi nga po, nakapaloob yan, signs, wonders, and miracle. At gayon din po naman, ipinakita din po sa Psalm 30 verse 5, minsan may mga pangyayaring ganito. Maaaring magtagal na magdamag ang pagtiyak.
Kasi minsan, pag tinatamaan ka na lang ng pagsubok, hindi may iwasan, iiyak ka talaga minsan eh. Wala ka na magawa, kundi umiyak na lamang, no? At sabi nga po, pero sabi, ang pangako po ng Biblia, maaring magtagal ng magdamag lang ang iyong pag-iyak, ngunit, kinaumagahan ay dumarating ang galak. Hello, church. Naintindihan po natin ito, mga kapatid. Okay? Ibig sabihin, kinabukasan, ay yung problemang pinagdadaanan natin, sinagot na pala din ni Lord. Okay, meron na palang solusyon. Kaya sabi nga po ng awiting Waymaker, sabi niya ganyan, even when I don't see Him, you're working. Diba? Even when I don't feel it, you're working. Kaya ang sabi rito, si Lord, He never stopped working. Okay? He never stopped working. Kaya yun po ang ating Panginoong Diyos eh. Hindi natin alam kung paano siya gumagalaw. Sabi nga nila, di ba, meron kang problema ngayong araw na ito, may pinagdadaanan ka. Okay? Tutulog ka. Pagkatapos, pagising mo sa umaga, solve na lahat. Naniniwala ka doon? No? Amen? Okay, praise God. Hindi mo nakikita, gumagawa si Lord. No? Tayo, nagpapahinga tayo di ba? Pero si Lord, hindi siya nagpapahinga. Patuloy siyang gumagawa para po sa iyo. Okay? Amen? Kung meron ka mang pinagdadaanan, nandiyan si Lord, meron siyang ginagawa para sa iyo. Amen? Kung meron kang problema, nandiyan si Lord, kung isipin na nagmamatsyag lang po sa iyo, He's looking you from the distance, hindi mo, nandiyan siya, may ginagawa siya para sa iyo. Okay? At hindi siya tumitigil sa paggawa. Kasi hindi naman siya napapagod eh. Hello, church. Di ba? Kaya tinawag po siyang omnipotent makapangyarihan sa lahat. Hindi siya napapagod. At hindi siya bulag. O hindi niya nakikita ang pinagdadaanan po nating lahat dito. Alam ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan natin. Alam ng Diyos ang nasa isipan po natin. Alam ni Lord kung ano ang gagawin niya para sa iyo. Amen? Okay, praise the Lord. Kaya nga po sabi ko ni John Piper, sabi niya ganyan, no matter what you face this year, ano bang harapin mo sa taong ito, God will be doing 10,000 things in your life. Kaya isipin po natin, 10,000 po. Okay? Samantalang yung mga problema natin na pinagdadaanan, minsan wala pa naman 5 eh. Hello, church. Nandiyan pa po ba kayo? Kayo ba, dinatnan na po ba ng 20 problema sa loob ng isang araw? Hello, church. Nandiyan ba kayo? Tinamaan ba? Sabihin nga, dagdagan na natin. Sige, 100 na lang. O kaya naman, 1,000. Pero ang tanong, meron bang pinagdadaanan ka ng 1,000 problema? Kadalasan tayo, tinatamaan tayo, di ba? Minsan, ilang problema lang, marami na nga po, 10. Pero sabi ganyan, no matter what you face this year, God will be doing 10,000 things in your life that you cannot see. Amen? Okay? Saan pwede natin gawin? Sabi kong ganyan, trust Him, love Him, and they will all be good for you. Tiwala ka lang sa Kanya. Mahalin mo siya. Huwag magbabago. At ang lahat ng iyan, makikita natin, may dulot na kabutihan po sa atin. At minsan mamamangha ka kasi mayroong sagot-sagot sa atin. Okay? Kaya dyan pa lamang ay pinapakita ng Panginoong Diyos yung Kanyang divine presence, yung Kanyang divine protection, yung Kanyang peace sa kabila ng mga pinagdadaanan po natin pag-Diyos sa buhay na ito. Okay? Now, paano makakamtan itong sinasabing favorable year of the Lord? Ang tanong po yan. Yan po ang tanong bibigay ko sa atin ngayon sa umagang ito. Gusto ko ng favor ni Lord eh. But the question is, paano kung makakamtan ito sa buhay ko? Okay. Yung favorable year requires a response. Kailangan po dito ng sagot, mga kapatid.
Unang-una, ipinapakita dyan ay ito po, you must be in Christ Jesus. Kung wala ka sa Panginoon, malabong mangyari ito sa buhay mo. Ang sabi ko sa Bible, Proverbs chapter 8, verse 35, for whoever finds me finds life. And, ano yung bonus? Kita nyo, kahit tapos na ang Pasko, may bonus pa. And receive favor from the Lord. Eh, sabi nga po kapag humanap ka, ikaw ay makakasumpong. Pag tumatok ka, ang pintuan ay bubukas sa iyo. Kaya sabi ganyan, for whoever finds me, makasusumpong daw po ng buhay. At ang bonus nito, and receive favor from the Lord. Alam po ninyo, church, sabi nga pong ganyan, kung wala ka sa Panginoon, hindi mo makakamtag yung favor. Sabi nga po, without Christ, there is no favor. With Christ, favor flows. Naniniwala kayo doon. Dadaloy ang pabor sa iyo ng Panginoon. Dadaloy ang pagpapala sa iyo ng Diyos kapag ikaw ay Kristo Jesus. Alam po ninyo, church, kapag tingnan po natin ito, nung dineclare po ito ni Jesus Christ, ang tungkol dito sa sinasabing favorable year of the Lord, marami nakarinig doon sa sinagoga doon sa kanyang declaration. Pero yung iba, hindi nila tinanggap po ito sa kanilang puso. Kaya hindi rin nila nakamtan yung pagpapalang ito ng ating Panginoon. Kasi dito po sa favor ng Panginoon, kailangan daw po tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo yung messenger ng favor na ito upang makamtan mo yung favor ng ating Panginoon Diyos. Kailangan paniwalaan mo ito. Okay? Kailangan tanggapin mo ito at kailangan isabuhay mo ito. At kapag ginawa mo ito, sabi nga kung ganyan, kaya mararanasan mo yung favor ng ating Panginoon. Kaya po mapapansin ninyo, di ba, marami nakarinig, karamihan nakarinig ng religious leader. Kasi wala namang ibang tao sa sinagoga kundi mga religious leader. Naniniwala din sa Panginoon. Pero marami doon nag-reject po doon sa kanyang declaration, mga kapatid. Hindi nila din tinanggap. Kaya naman, ang nangyari, bondage pa rin sila, okay? At hindi nila kayang palayain ang kanilang mga sarili dahil sa kasalanan kanilang tinatahak o kasalanan nangyayari po sa kanilang buhay. Kaya po, yan ay ipinapakita ng salita ng Panginoong Diyos. Kailangan, you must be in Christ. Kailangan na kay Kristo Jesus ka. Kung wala ka kay Kristo Jesus, malabo maranasan dito. Amen? Okay, pangalawa. Ipinakita dito, sabi nga po, you must be humble your heart before God. Merong pagpapakumbaba sa puso mo sa harapan ng Panginoong Diyos. In Isaiah chapter 66 verse 2, sabi niya, those are the ones I look on with favor. Sino daw po? Yung mga nagpapakumbaba. Yung mga nagsisisi, no? And who tremble at my word. Yung mayroong takot po sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Kaya kung tayo may pagpapakumbaba at nagpapasamo po sa ating Panginoon, eh sabi nga po ng Bible, mararanasan natin yung favor ng ating Panginoon Diyos. Amen? Pero kung tayo magmamataas sa Panginoon, eh laban ng Diyos sa mga palalo at sa mga tao na kung saan ay mapagpataas. Pero doon naman po sa nagpapakumbaba, talagang yung much grace and favor ni God ay patuloy nilang nararanasan. Pangatlo, you must walk uprightly.
Kailangan lumakad daw po ng matuwid na paglakad. And Psalm 84 verse 11, For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestowed. Ano daw po? Pinagkakaloob niya. Ano po yung kanyang pinagkakaloob? Grace and favor and honor. Grace, favor, and honor. Ano daw po? Biyaya, pabor, at karangalan. At ang sabi sa Bible, hindi lamang yan pinagkakaloob ng Panginoong Diyos. Ano? Panibagong bonus na naman ito. Ano sabi niya? No good thing will He withhold from those who walk uprightly. Eh kapag lumakad ka pala ng tuwid sa harapan ng Panginoong Diyos, eh talaga yung mabuting bagay ng Panginoon ay hindi pipigilin sa buhay mo. Ito, walang, kaya naman ay hindi magdadahilan ang Diyos. Walang dahilan para hindi kanya pagpalain. Walang dahilan para pigilin niya yung blessing niya sa buhay mo. Walang dahilan at hindi magdadahilan ng Diyos para pigilin yung kanyang mabubuting bagay na gusto niyang ibigay sa iyo. Amen? Naintindihan po natin ito mga kapatid. Kaya kung babalikan po natin yung ating buhay, nung tayo tumanggap kay Kristo Jesus, ang laki na po ng ginawa sa atin ni Lord. Okay? Iba sa atin, nag-pray na makapagtapos. Nakapagtapos sa biyaya ng Diyos. Amen? Okay? Iba sa atin, nag-pray, magkaroon ng trabaho. Nakala niya, hindi niya magkakatrabaho. Magkaroon ng trabaho. Yung iba sa atin, nag-pray, magkaroon ng business, nagkaroon ng business. Diba? Iba nag-pray, na magkaroon ng partner sa buhay. Nakala niya ba, wala na siya maging partner sa buhay. At wala na magkakagusto sa kanya. Pero biniyayaan pa rin ng Diyos. Amen? Diba? Kayo ba na sumagi ba sa inyong isipan, yung mga asawa ninyo, yan ang pagkakalob sa inyo ni Lord? Amen. Diba hindi naman? Pero natuwa ka nung ibinigay ni Lord sa iyo. Diba? Sabi mo ganyan, ito sabi ni Lord, ito ang sagot sa pangangailangan mo. Para bang kay Eva at kay Adam ito ang sagot sa pangangailangan ng tao. May pangangailangan meron dapat na maging katuwang. Kasi itinapat yung mga hayop, wala tigre, hindi bagay sa tao. Lalo naman ang dragon, hindi bagay sa tao. Ang bagay sa tao, binigay ng Diyos, partner na makakatuwang na sa buhay. Okay? Kaya kay Eda na binigay si Eva. Sa inyo ang binigay pa si Eva ba? Ha? Hindi ba? Baka ibang Eva ang ideklara ninyo, ha? Diba? So, pinapakita niya, sabi nga, no good things will He withhold from those who walk uprightly. Totoo po yun mga kapatid. Hindi magdadahilan ng Diyos para hindi kaniya pagpalain. Amen? Hindi magdadahilan ng Diyos para hindi maranasan ang kaniyang kabutihan. At yan ay pinangako po ng Biblia. Pang-apat, ito po, itong isa sa mga requirement. Ito pangunahin ito di ba? One of the 10 commandments of Lord. You must love God above all and desire to please Him. Hindi mo lamang siyang ibigin, mamahalin, kundi gagawa ka para mabigyan mo siya ng buhay. Sabi nga po, love the Lord your God with all your heart, with all your souls, and with all your mind. This is the greatest and the most important commandment. Itong pinakadakilang utos ko. Kaya po, huwag po nilang ipagpapalit ang ating Panginoon Diyos. Kasi maraming gustong umagaw ng pag-ibig natin kay Kristo Jesus. Sa totoo lamang po, trabaho niyo. Okay? Nag-pray ka ng trabaho, pinagkalooban ka ng Diyos. Ngayon, wala ka na kay Kristo dahil sa trabaho niyo. Huwag po ninyong hayaan na agawin tayo dito. First things first, si Lord pa rin. Okay?
mga bagay ng mundo ito. Minsan pera, di ba? Huwag po. Kahit na magkaroon ka ng pera at wala ka naman kay Kristo, ito ang pinakamahirap sa mundo na nabubuhay na tao. Mahalaga po si Kristo sa buhay natin. Pero kung nasa iyo si Kristo, kaya sabi nga kung ganyan, ang pagpapala at biyaya ng Diyos ang patuloy mong maranasan. Kaya nga sabi nga ni David, the Lord is my shepherd, and I shall not want. Hindi na ako mangangailangan pa ng iba. Dahil ang Diyos ay nasa iyo, wala ka nang kailangan pa. Kasi ang lahat ng yan, it flows. Nadali ang lahat ng ito sa buhay mo. Okay? Kaya naalala mo niyo, sinabi ko na salita ng Panginoong Diyos, diba? Kapag inuna natin siya, ang kanyang kabir, ang kanyang kaharian, ang lahat ng bagay dadating po sa atin ng ating Panginoon. Okay? At yan ay pinapakita po na salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, mapapansin natin, isa po sa mga illustration dito, yung nangyari po kay Mary. Diba? Una niya si Lord mahal niya si Lord Hindi lamang ito yung pagpapakita na kung saan pagdating ni Kristo, pinaglingkuran niya si Kristo, umupo siya sa tabi ni Kristo, nakinig siya sa sinasabi ni Kristo, at may mga pangyayari din po sa Bible, naghandog siya kay Kristo, ng mamahalin ko pa mo. Kasi mahal na mahal niya si Lord. Di ba? At yun ay galing po sa kanyang pinagtrabahuhan. Pinaka-the best na offering na binigay niya kay Lord. Kaya naman, ang sabi sa Bible, kaya sabi nga pong ganyan, she chose the right thing, and it will not be taken away from her. Hindi pwedeng agawin dito sa kanya, mga kapatid. At kung saan man idideklara ang salita ng ating Panginoong Diyos, ay sabi sa Bible, bilang pag-alaala sa kanyang ginawa, ay mababanggit lagi ang kanyang pangalan. At mababanggit lagi yung kanyang ginawa. Diba? Kaya nga sabi nga po, lahat ng ginagawa po natin kay Lord, hindi pwedeng, hindi, kaya sabi na diyan, ito'y laging may kabuluhan. Hindi pwedeng sabihin natin na mawawalan ito ng kabuluhan. Hindi po. Lagi ko sinasabi sa inyo ito, yan ay nakatatak sa isip at puso po ng ating Panginoon. Amen? At sabi nga po, kailanman hindi maagaw ito sa atin. Itidindig ka ng Panginoon, itatayo ka niya, at patuloy ka niyang papatlubayan. Praise God. Alam niyo, kapag ako po ay nag-inilay-nilay, para sa akin po, no, ang pinakamagandang kung iisipin natin, pag-bulay-bulayin natin, mga kapatid, bagamat may mga karanasan tayo, iba-iba yung karanasan natin, di ba? Mga happenings natin, iba-iba Diba? Yung iba, happenings nila, mag-tour. Diba? Yung nakaligayahan nila, mag-tour. Yung iba naman, sa pool. Diba? Kaligayahan nila yan, pagkain Kaya pag nakita ng pagkain, masaya. Diba? Iba't ibang kaligayahan natin Pero lahat ng ginawa natin para kay Kristo, mga kapatid, mahirap kalimutan ito. Mananatili ito. Sasagi at sasagi lagi sa isip ko natin. At kung meron mang aalalahanin ng tao sa buhay natin, ay walang iba kundi yung ginawa ni Kristo Jesus. Okay? Kaya sabi nga po ng isang mga ngaral, sabi niya, kapag ako'y namatay na, sabi niya ganyan, huwag niyong pag-usapan ang tungkol sa akin. Ang pag-usapan ninyo kung ano ang ginawa ni Kristo sa akin. Amen? Tayo po ito na ninyo. Pagiging ka, Panginoong Diyos, sa mga po ito. Patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin pinapasalamatan. We worship you and we glorify your name, Jesus. Praise God. Let us worship Him. Taas po natin ang pangalan po ng ating Panginoon Jesus sa ating palamutan. Praise the Lord. Pagitin po natin ito. Glory is your name, Jesus. Worship you, Jesus.
I could live in the freedom you died for. Oh, my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. The stand amazed in your love undeniable. Your praise goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah, Lord Jesus. We bless your name, Lord. Hallelujah. Let's exalt his name. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. In the name above all names, be exalted now in the heavens, and fills this place. You alone deserve our praise. In the name above all names, be exalted now in the heavens, and fills this place. You alone deserve our praise. In the name above all names, be exalted now in the heavens, and fills this place. You alone deserve our praise. In the name
Lord God Almighty. We bless your name, Jesus. Exalt your name, Lord. Father, we thank you, Lord, for this day, Lord. Thank you for your word. But Father, we declare na itong taong ito, Panginoon, ito'y taon mo, Panginoon, para sa amin, Lord. The year or the favorable year para po sa iyong mga anak. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy naming maranasan, Panginoon, ng iyong saganang biyaya sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, patuloy ka namin maranasan, Panginoon, sa buhay na ito, Lord. At dalangin namin, Panginoong Diyos, na yung biyaya at pagpapala ay maranasan namin, Panginoon. At kami maging pagpapala din po sa iba. Hayaan mo, Diyos, patuloy po kayong kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. At kasabay dito, Lord, patuloy po kami nagpapakababa sa iyo. Alam mo na higit akong sagabal, Panginoon, sa aming relasyon sa iyo, Panginoon. Father, we ask your forgiveness, Lord. Mga hindi ka aya-aya, Panginoon, we ask your forgiveness, Lord. Forgive us, Lord God, and we ask in Jesus' name, Lord, na kami yung patawarin, kami yung linisin, Panginoon, at gawin niyo po kaming karapat-dapat. Lord God, gawin mong karapat-dapat kami, Panginoon, at maging daluyan, Lord God, ng iyong masaganang pagpapala. Maraming pong salamat, Lord God, and minsan pa, Lord God, we give you thanks and praise and glory, Lord. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' name. Amen.